Papalapit na ang taong 2027. Malapit na ang taon na itinuturing ng iba na mahalaga sa plano ni Pangulong Xi Jinping ng China na sakupin ang Taiwan. Nakahanda na ang mga yaman ng China. Sapat na ang lakas ng kanilang militar para sa gustong gawin ni Xi. Pero may problema ang China. May isang bagay sa tubig na pumigil sa plano nitong sakupin ang Taiwan bago pa man magsimula. May napakagandang plano ang Taiwan para pigilan ng China at may kinalaman ito sa isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Walang gagawin! Bakit? Dahil kulang pa sa lakas militar ang China para sakupin ang Taiwan. Nakasalalay lahat ito sa katubigang kailangang tawirin ng China. Alam namin parang nakakabaliw ito, lalo na sa mga numero. Walang bahagi na mas lamang ang Taiwan kung ihahambing lang ang militar nila sa China para makita ang mas malakas. Ang 2.03, 5 milyong aktibong tauhan ng militar ng China ay sobrang laki kumpara sa 230,000 ng Taiwan. Kahit isama ang 1.657 milyong reserba ng Taiwan, may 510,000 reserba pa rin ang China na maaaring isabak. Kaya malinaw na mas marami pa rin sila sa tao. 10 beses ang ginagastos ng China sa militar kaysa sa Taiwan bawat taon. Mayroon itong mahigit 3,529 na eroplano kumpara sa 720 ng Taiwan, isang hukbong dagat na halos 10 beses ang laki kaysa sa hukbong dagat ng Taiwan. At syempre, napakaraming mga misil. Akala ng iba, hawak ng China lahat. Pero hindi yon ang totoo. Baka akala mo sasabihin naming, kapag nakialam ang US at iba pang malalaking bansa sa Indo-Pacific, masisira ang mga plano ni Xi. Pero hindi namin yon sasabihin. Maaring magkaambag ang lahat ng salik, lalo na kung babantaan ng China ang pinakamahalagang alas ng Taiwan sa mundo. Kahit hindi makialam ang ibang bansa, hindi pa rin uubra ang plano ng China para sa Taiwan. Kayang ipagtanggol ng Taiwan ang sarili at malinaw ang dahilan nito. Para masakop ang Taiwan, kailangan ng China ang pinakamalaking amphibious assault sa modernong kasaysayan ng militar. Pero wala itong karanasan dito. Balikan natin ang Operation Overlord nung ikalawang digmaang pandaigdig. Inilunsad nung 1944 ang Operation Overlord o D-Day, ang pinakamalaking amphibious invasion sa kasaysayan ng digmaan at nananatili ito hanggang ngayon. Ayon sa estadistika, gumamit ang mga alyado ng mahigit 5,000 barko para sa paglapag sa 5 dalampasigan sa Normandy. Mahigit 150,000 sundalo ang lumapag at may 1.4 milyong Amerikanong sundalo na naka-istasyon sa UK, handang magbigay ng lohistika at tuloy-tuloy na daloy ng mga tropa papuntang Pransya kapag natapos na ang paglapag. Kasama ang lahat ng alyado, nag-host ang UK ng 2 milyong sundalo mula sa 12 bansa, lahat handang lumaban sa Germany. Naabot ng alyado ang ganap na kontrol sa himpapawid bago ang paglapag. Kaya nagawa nilang magsagawa ng halos 14,000 sorties bilang suporta sa Operasyong Amphibious. Matindi pa rin ang labanan sa mga paglapag na ito na nagresulta sa humigit kumulang 10,500 nakaswalti sa alyado. Bakit namin sinasabi sa inyo ang lahat ng ito? Kasi ang buong punto ay isinagawa ang Operation Overlord habang nasa mas malakas na katayuan ang mga alyado. Wala sa ganoong kalakas na katayuan ang China habang naghahanda sa paglusob sa Taiwan mula sa dagat. Maaring pabor ang mga numero sa People's Liberation Army, pero ang hukbong dagat ng China, lalo na, ay wala ang mga kinakailangang kagamitan para magsagawa ng katulad na operasyon na kailangan para mailipat ang mga sundalo papuntang Taiwan. Mula pa lang simula, hindi tulad ng inaakala ang 2 milyong sundalo ng hukbo. Pwedeng isipin na ilalagay ng China ang 2 milyong sundalo nila sa Taiwan. Pero hindi naman nila gagawin yon. Kailangan ng China maglagay ng sundalo sa hangganan ng India para mapanatili ang posisyon nila. Nasa 25,000 sundalo ang naroon na yon. Sa buong China mismo, may mga sundalong nakaistasyon para protektahan si Xi at ang kanyang mga interes sa loob ng bansa. Ang punto rito ay hindi ganun kasimple ang kalamangan sa bilang ng tao gaya ng inaakala sa simula. Pero ang mas malaking problema ng China ay hindi ang bilang ng mga sundalong kaya nitong italaga. Ang tunay na hamon ay kung paano madadala ang mga sundalong yon papuntang Taiwan. Diyan papasok ang usapin ng tubig. Sa Operation Overlord,
Daan-daang libong tropa ang tumawid sa medyo kalmadong English Channel papuntang Pransya. Ang channel na yan ang naghihiwalay sa England at Pransya ng mga 35 kilometro sa pinakamakitid na bahagi. At ang Operation Overlord ay hindi masyadong nag-alala tungkol sa mahirap na kondisyon ng panahon. Pero ang China, kailangan munang tumawid ng Taiwan Strait bago makapagpadala ng sundalo sa teritoryo ng kalaban. Mahirap gawin ito dahil sa maraming dahilan. Mula simula, malayo na agad ang distansya. Kailangan ng mga sundalong Tsino maglayag ng 5 beses na mas malayo papuntang Taiwan kaysa sa nilakbay ng Allies papuntang Normandy. Ang distansyang yan ay nagbibigay ng oras at ang oras na yon ay maaaring gamitin ng Taiwan para maglunsad ng surface-to-air missiles laban sa mga eroplano ng China, magpadala ng mga submarino para pahinain ang mga barko at magpakawala ng mga anti-ship missiles at drones papunta sa kahit anong ipadala ng China. Hindi pa kasama ang Taiwan Air Force dyan. Tandaan, kontrolado ng mga alyado ang himpapawid bago ang Operation Overlord. Wala niya ng Sina laban sa Taiwan, kaya hindi basta-basta pwedeng bumbahin ng Sina ang mga dalampasigan at depensa sa baybayin ng Taiwan mula sa himpapawid ng walang sagabal. Kailangan talagang may gawin ang Taiwan para dito. Sinabi naming walang kailangang gawin ang Taiwan. Dahil ang Taiwan Strait ay isang napakabagsik na anyong tubig. Kalmado ang English Channel, pero delikado at mahirap tawirin ang Taiwan Strait kahit maganda ang panahon. Mula Hunyo hanggang Agosto at muli mula Nobyembre hanggang Pebrero, madalas ang mga monsoon at pati na rin ang mga bagyo sa Taiwan Strait na ginagawang halos imposible ang mga operasyong amphibious. Sa pinakamamating sitwasyon, kailangang tanggapin ng China na mawawalan sila ng 12-12 ng barko at libu-libong sundalo kung aatake sila sa alinman sa mga buwang ito. Limitado ang China kung kailan sila pwedeng umatake, kaya makakapaghanda ang Taiwan habang kalmado ang Taiwan Strait. Kahit umatake ang China sa maulang mga buwan ng tag-init, ang mga pagkaantala ay lalo lang magbibigay sa Taiwan ng mas maraming pagkakataong tamaan ang mga barko ng China bago pa makalapit ang mga ito sa baybayin. At sabihin na nating nagawa ng Sina na lampasan ang mga literal na bagyong ito. Ano na ang susunod? Sa Operation Overlord, nakapamili ang mga alyado sa mga dalampasigan sa Normandy. Pinatibay ang mga dalampasigan. Pero dahil sa mga nabanggit na salik at dominasyon sa himpapawid, maganda ang posisyon ng mga alyado para salakayin ang mga iyon. Ibang usapan naman ang Taiwan. Mahirap para sa China ang amphibious na paglapag dahil sa mabundok na heograpya ng Taiwan. Mga 60% ng Taiwan ay natatakpan ng mga bundok. Bagamat may ilang dosenang magagamit na dalampasigan ng Taiwan, ayon sa Newsweek, malilimitahan ang China sa mas mababa sa 20 tinatawag na pulang dalampasigan kung magtatangkang maglapag ng tropa. Lahat ng dalampasigan at baybayin ay pinapalakas at haharapin pa rin ng China ang hamon ng halos imposibleng lupain para marating ang Taipei, kung saan magsisimula ang labanan sa lungsod at ang kakaunting tropang Chino na makakapasok ay haharap sa matinding kahirapan. Iyan ang gumabalik sa usapin ng lakas tao. Nasabi natin kanina na mas kaunti ang militar ng Taiwan kumpara sa China, kahit idagdag ang reserba. Yon ay hilaw na numero lang. Sa realidad, kailangan ng China magtabi ng daan-daang libong tropa para sa depensa, habang ang Taiwan ay may mahigit 1.6 na milyong reserba bukod sa aktibong militar. Lahat ay layuning ipagtanggol ang bansa. Dapat subukan ng China tapatan ng mga numerong yon, pero halos imposible ito sa kondisyon ng Taiwan Strait. Pagkatapos ng lahat, hindi lang ang pagpapalapag ng mga tropa ang problema, kundi pati ang pagpapanatili ng kanilang supply. Ang pagtatag ng matibay na supply papasok sa Taiwan, kahit makapwesto ang China sa ilang dalampasigan, ay malaking hamon sa lohistika. May anti-ship at surface-to-air missiles ang Taiwan na napaka-advanced dahil sa ugnayan nila sa Estados Unidos. Pangsamahin ng mga ito para pabagsakin ang mga barko ng supply at kargamentong eroplano. Lalo na't halos hindi magamit ng China ang Taiwan Strait 6 na buwan bawat taon. At magkakaroon ka ng logistical na sakuna na naghihintay lang. Maaring magawa nga ng China na maglapag ng 100,000 sundalo sa Taiwan, pero malamang na mapuputol ang supply ng mga sundalong iyon, haharap sila sa halos imposibleng heograpiya
at kailangang makipaglaban sa isang lubos na namobilisadong hukbong sandatahan ng Taiwan. Mas malaki yon kaysa sa kakayahan ng China, kahit na mas marami sila sa tao sa papel. Mahusay na ipinaliwanag ni Admiral Lee Shimin, dating hepe ng sandatahang lakas ng Taiwan hanggang 2019, ang buod nito sa panayam ng The Economist noong 2023. Ayon kay Lee sa panayam, ito ang kanilang kahinaan. Kung hindi susuko ang Taiwan, kapag nakalapag na kayo, kailangan nyo pa ring lumaban ng ilang panahon. Siguro 1 linggo o 2 linggo, o kung gaano man katagal. Nasaan ang supply nyo? Kailangan nyong tumawid dagat para sa suporta. Kami dito lang sa sarili naming bakuran lumalaban. Walang nagbago mula noong 2023. Ibig sabihin, napakaliit ng tsansa ni na Xi at China na manalo. Kahit isantabi pa natin ang malamang na paglahok ng ibang bansang tutulong sa pagtatanggol ng Taiwan. Pero mas malalim pa doon. Ang pagsalakay ni Xi sa Taiwan ay hindi lang tungkol sa tubig ng Taiwan na sumira sa kanyang plano. Hindi tulad ng iniisip, bumabagsak na ang ekonomiya ng China at kahit gumamit pa ng mga misail bago ang amphibious na attack, hindi pa rin ito epektibo. Bakit? Bago sagutin ang mga tanong, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Ito ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga video para ipakita kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, maglaan ng sandali para pindutin ang button at makakita pa ng mga ganitong video. Kaya, ang militar ng China, hindi lang nito problemado ang pagpapanatili ng supply route sa Taiwan Strait. Kailangang harapin ng China ang lahat ng iyon, kahit malaki ang militar nila, pero kulang sa totoong karanasan sa labanan. Binigyang diin ni dating US Defense Secretary at CIA Chief Robert Gates sa panayam sa Face the Nation ng CBS noong Mayo na. Wala ni isang general o admiral ng China ngayon ang may kahit isang araw ng karanasan sa labanan. Ang huling beses na nakipaglaban ng mga ito ay noong 1979 at ang mga hilagang Vietnamese. Ang mga Vietnamese ang nagbigay sa kanila ng matinding pagkatalo. Matagal nang wala ang lahat ng mga general na yon sapagkat nilinis na sila ni Xi. Isa pa itong problema ng China. Magulo ang kanilang Ministeryo ng Depensa. Nung Mayo, sina Wei Fengge at Li Shangfu, dating ministro ng Depensa ng China, ay sinentensiyahan ng suspendidong kamatayan dahil umano sa panunuhol. Ngunit posibleng dahil rin sa hindi nila pagsang-ayon kay Xi sa ilang issue. Sila ay tinanggal ni Pangulong Xi ng China at hinatulan ng pinakamabigat na parusa sa matagal ng paglilinis sa militar ng China. Ang pagsabi ng ganong kalaking paglilinis ay issue na rin. Walang katatagan sa hukbong bayan ng China. Kahit malaki ang pamumuhunan ng China, laganap pa rin ang katiwalian at paglilinis na pumipigil sa mga seryosong plano nito para sa Taiwan. Noong Oktubre 2025, pinalayas ng Partido Komunista ng China ang 9 na pinakamataas na general sa kampanya laban sa katiwalian. Hindi mahalaga kasi bulok ang militar ng China kahit marami silang tao. Ayon sa National Interest, noong Enero 2026 napakalaganap ng katiwalian sa militar ng China kaya't ilang liquid-fueled missiles na gagamitin sana laban sa Taiwan ay napalitan ng tubig. Hindi sila makakaalis kahit may utos ng maglunsad. Kaya makikita nating sinisira ng China ang sarili nito sa pagsakop sa Taiwan. Hindi kailangang kumilos ng Taiwan. Gawa-gawa lang ito ng China at magdudulot pa ng mas maraming problema sa delikadong amphibious invasion. Mas malalim din ang mga purge kaysa inaakala. Binanggit ng China Power Project sa Center for Strategic and International Studies na mahigit 100 opisyal ng People's Liberation Army ang tumanggap ng utos mula 2022, katumbas ng ganap na pagsasaayos ng mataas na antas ng militar ng China sa loob ng 5 taon hanggang sa posibleng pananakop sa 2027. Laging sinisisi ang korupsyon sa mga paglilinis. Pero may iba pang uri ng katiwalian bukod sa tubig, misil at suhol. Mayroong 2 linya ng pamumuno sa hukbong bayan ng pagpapalaya, militar at politikal. Sa panig ng politikal, mas pinahahalagahan ang pagiging maaasahan na nangangahulugang handang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Xi kaysa sa talino at matibay na kakayahan sa pagpapasya.
Dahil sa pagsisikap ni Xi na kontrolin lahat, may panloob na tunggalian sa kapangyarihan ang militar ng China. Ang mga sundalo ay hindi pinagkakatiwalaang magdesisyon. Kaya kung magkakaroon ng pananakop sa Taiwan, problema ang mga baguhang parang robot na hindi alam ang gagawin. Isa itong sakunang naghihintay na mangyari. Paano kung puro missile na lang ang gamitin ng China, hindi naman power? Ang pambobomba sa Taiwan mula sa malayo ay lulutas sa ilan sa mga problemang dulot ng korupsyon at kipot ng Taiwan. Siguradong may sapat na missile ang Sina para sa ganitong estratehiya. Ayon sa US Army University Press, may mahigit 2,200 ballistic at cruise missile na may konbensyonal na sandata ang militar ng China, kabilang ang sapat na anti-ship missiles para atakihin ang buong US Navy. Kahit alisin pa natin ang mga missile na nabanggit natin kanina na nabasa ng tubig, marami pa ring puwersang pandigma na maaring gamitin laban sa Taiwan. Gayunpaman, hindi talaga magagamit ng China ang mga missile na yon para tamaan ang pinakapuso ng Taiwan. Bakit? Semiconductor. Mahalaga ang mga chip na ito sa pandaigdigang ekonomiya at higit sa lahat, kailangan ng mga ito sa bawat makabagong missile at kagamitang militar sa mundo. Ang Taiwan ang sentro ng global semiconductor industry. Ayon sa Global Taiwan Institute, nakuha lamang ng industriya ng pagsusuri at pag-iimpake ng semiconductor ng bansa ang 50% ng merkado noong 2023. Sa ngayon, gumagawa ang Taiwan ng 90% ng pinaka-advanced na chips at hawak ang 70% ng merkado ng semiconductor foundry. Ang dugong buhay ng teknolohiya ng buong mundo ay nakasalalay sa mga chip ng Taiwan at ganoon ding umaasa rito ang China gaya ng iba. Binibigyang diin ito ng konseho sa ugnayang panlabas na binabanggit na ang China ay mandaangkat ng semiconductors na nagkakahalaga ng $400 bilyong kada taon at umabot lamang sa 16% sarible kakayahan sa larangang ito. Kahit na ang layunin nila ay maabot ang 70% pagsapit ng 2025. Mas malala pa, hindi gumagawa ang Sina ng semiconductors para sa makabagong sandata. Ang Taiwan ang gumagawa nito. Isa ito sa dahilan kaya gusto ng China ang Taiwan. Kapag hawak mo ang mga semiconductor, kontrolado mo ang mundo sa hindi inaasahang paraan. Iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado para sa China ang isang estratehiyang nakatuon sa mabibigat na misil. Pwedeng magpaputok ng mga misil sa Taipei ng ilang linggo. Pero isang maling tama lang ay maaaring sirain ang global na supply ng advanced na semiconductor. Alam ito ng Taiwan at maaaring mayroon pa itong tinatawag na Silicon Shield Plan na magpapasira o kahit man lang magbanta na sisirain ang sarili nitong industriya ng semiconductor kung tatangkain ng China na sakupin ito. Nabanggit na natin ilang beses ang mga makapangyarihang bansang nais makialam, kaya ito ang dahilan ng kanilang pakikialam. Kung bumagsak ang chip foundries ng Taiwan, dulot ng China o Taiwan, malalagay sa panganib ang supply ng militar at maapektuhan ang buong mundo. Ganito ang itsura ng leverage. Kailangan lang bantaan ng Taiwan na pasabugin ang lahat ng ito at babagsak ang lahat ng electronics sa buong mundo kasama nito. Ang banta pa lang ay sapat na para mapansin ng mundo ang Sina at mapilitang umatras si Xi dahil sa pressure. Baka hindi na nga kailangang umabot doon ang Taiwan. Isama mo ang tubig, kawalan ng kakayahan ng militar, katiwalian at mga chips, at makakabuka ng nakalalasong kombinasyon para kay Xi at sa mga plano niya sa Taiwan. Dagdag pa, may isa pang problemang makakahadlang sa pangmatagalang operasyong militar ng China. May problema ang ekonomiya ng China. Malapit nang pumutok ang housing bubble na magpapahina sa kakayahan nitong ipagpatuloy ang pananakop sa Taiwan. Ayon sa Atlantic Council noong Enero, pumasok na sa ika-5 taon ng paghina ang housing market ng China. Sabi ng think tank, may 80 milyong bahay na di pa nabebenta sa merkado ng China. Sinasabi rin na may ekonomistang Chino na naniniwalang 80% ng developer at construction firm sa China ay mawawala sa merkado sa mga susunod na taon. Sa China, may mga ghost city na itinayo, ngunit halos walang nakatira. Nagiging bulok na labi ng sobrang pamumuhunan sa industriyang inakalang
tuloy-tuloy ang paglago. Ayon sa DW, itinaas ng housing bubble sa China ang presyo ng ari-arian sa mahigit 17 beses ng karaniwang sahod. Dahilan kaya hindi ito abot kaya ng marami at paliwanag kung bakit may mga ghost city. Malapit nang pumutok ang housing bubble sa China dahil halos abot na nito ang limitasyon. Kapag nangyari yon, susunod ang ekonomiya ng China. Pwede mong sabihing pumutok na ang bubble dahil nasa paghina ng ekonomiya ng China at walang halos palatandaan ng pagbangon. Habang lumalala ang sitwasyon, lumalantad ang kahinaan ng ekonomiya ng China. Malaki rin ang pag-asa ng ekonomiya ng China sa export bukod sa pabahay. Ang Hapon, Estados Unidos, Timog Korea at Taiwan ay bumubuo ng 21.31% ng mga export ng China. Kung lusubin ng China ang Taiwan, pwedeng huminto sa pagbili ang apat na ito at magkakaproblema ang China. Ang European Union ay isa pang malaking customer na pwedeng tumigil sa pagbili, lalong magpapadagdag ng presyon sa China. Sa Indo-Pacific at mga kalapit na riyon, maaaring tumigil sa pagbili ang mga bansang gaya ng Pilipinas at Vietnam dahil sa alitan sa karapatan sa yamang mineral at kontrol sa maliliit na isla sa South China Sea. Kaya't maaaring samantalahin nila ang kahinaan ng ekonomiya ng China. At wala masyadong magagawa ang China tungkol dito. Mayroon itong ekonomiyang nakabase sa produkto at halos walang likas na yaman tulad ng langis at gas na maaari nitong sandigan para suportahan ng ekonomiya. Hindi tulad ng nagawa ng Rusya na magtatag ng isang shadow economy upang mapanatili ang kanilang digmaan sa Ukraine. Biglang hihinto ang pasok ng pera. Habang lumalaki ang gastos militar sa pagsisimula ng pananakop sa Taiwan, lalong lumalala ang problema. Lalalala ang krisis sa pabahay at mapupunta rin ang China sa landas ng ekonomikong pagbagsak tulad ng Rusya. Diretsahan na, kailangan ng China ng pera para maipagpatuloy ang pananakop sa Taiwan. Kung bumagsak ang ekonomiya nito, lalo na kung tutulungan ng ibang bansa sa pagpresyur sa kalakalan sa China, magiging hudyat ito ng kabiguan ng pananakop na simula pa lang ay maraming panganib. At muli, kakaunti lang ang kailangang gawin ng Taiwan, kundi itigil ang pagbili at pagbenta sa China at pagkatapos ay umasa sa industriya ng chips nito at ang kahalagahan nito para ikayatin ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure. Dahil dito, simple lang plano ng Taiwan kung sakaling lusubin ng China. Hayang silang dumating. Ang kombinasyon ng heograpiya, makabagong teknolohiya ng militar at geopolitikal na kahalagahan ng Taiwan ay nangangahulugang kaya nitong malampasan ng unos. Hindi kaya ng China, literal na sa usapin ng Taiwan Strait, pati na rin sa ekonomiya, militar at sa geopolitikal na impyerno na kakaharapin ng China kung itutuloy ni Xi ang kanyang mga plano. Tapos na ang pananakop bago pa man ito magsimula. Hawak ng Taiwan ang lahat ng alas. Isipin mo, paano kung sumali ang Ukraine? Matapos mapatunayan ang sarili bilang drone expert, posibleng mag-alok ang Ukraine ng mga maritime drone sa Taiwan na magpapalala sa panganib sa Taiwan Strait. Iniulat ng Euromaidan Press na nag-aalok na ang Ukraine ng mga drone sa Taiwan. Ang mga drone, pangdagat o panghimpapawid, ay mapanganib at maaring magdulot ng dagdag na problema sa China sa Taiwan Strait. Gusto mo bang malaman kung bakit? Panoorin ang video namin tungkol sa kauna-unahang pag-atake sa mundo ng Ukraine laban sa hukbong dagat ng Rusya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para makapanood pa ng iba pang palabas mula sa The Military Show. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.